Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 17 at 18 sa manga series ng Gachakuta, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa lakas nga ng suntok na pinakawalan ni Rudo ay napatras etong si Jabber na mapipinta sa mga mata ang pagkabigla sa ipinakitang nakakatakot di umanong abilidad mayroon etong binata. Tunay nga raw na sakit sa kanyang ulo ang paghuli sa ating pangunahing tauhan sa kasalukuyan. Mayabang pang ang inulit ni Rudo ang naunang payag kay Jabber na pansamantalang makikipaglaro muna siya sa kanya bago daling pabalik sa kanilang kuta. Kung kaya't bilang tugon di umano sa naturang payag ay makikipaglaro din siya kay Jabber hanggang sa mapagod na ito ng tuluyan. Kasabay ng muli nga niyang pagtawag dito ng basura na hindi nagustuhang marinig ni Jabber. Aniya ay mukhang nga raw walang awa etong sadistang si Rudo at handang manakit ng kapwa na sinagot niyang wala siyang anumang nadaramang awa lalo na sa isang kagaya niya. Habang sa mga sandaling iyon ay mabilis muling kumilos si Jabber at kasalukuyang nasa harapan na ng binata. Magkaganoon man ay madali lamang siyang naiwasan ni Rudo at muling matagumpay na nakatama ng isang malakas na sapak sa sikmura nitong lalaki niyang kinakalaban. Sadyang nasisiyahan pa nga itong si Jabber sa mga nangyayari at mas lalong naging mararahas ang pag-ataking ginagawa. Winasak nga niya ang isang haligi ng gusali at ang malalaking bloke nito ay malakas niyang inihagi sa direksyon nitong binata. Ginamit nga ito ni Jabber upang maikubli ang kanyang presensya at makalapit sa ating pangunahing tauhan. Ngunit agad ring napagtanto niyang hindi ito gagana kasabay ng muli niyang pagtanggap ng isang malakas na suntok mula sa kamao nitong binata. Magkaganoon man ay hindi naman agarang napatumba itong si Jabber na nakuha pang ang tumawa at patuloy lamang na mas binilisan pa ang pagkilos na isinasagawa. Ngunit kahit ano pang ang pagpupumilit nitong nasabing lalaki ay paulit-ulit lamang siyang nabibigo at tumatanggap ng mga sapak mula kay Rudo. Hanggang sa isa nga sa mga sapak nitong binata ang tuluyan sa kanyang nagpahinto, kasabay ng pagbagsak niya sa lapag. Ninais na nga siyang pahintuin na lamang ni Rudo sa kanyang pagmamatigas, subalit muli niyang maraan itong tumawa at isinaad na matagal na ang panahon noong huling beses siyang tumanggap ng ganitong klase ng pinsala sa isang laban. Ngumiti nga siya ng nakakakilabot habang nagbanta kay Rudo na ipapalasap din niya sa binata ang ganong klase ng pakiramdam. Ayon pa kay Jabber na nauunawaan na niya ang abilidad na tinataglay niyang Jinky. Buhat sa nagagawa nga raw nitong madetect ang panganib at pagnanais na manakit mula sa iba. Ngunit kaniya nga ring napuna na ang mga tumalsik na tipak na mga semento ay hindi nito alintana. Ipinahayag nga ni Jabber na ang kanyang Jinky ay tinatawag na Mankira at ang kanyang mga matatalim na kuko ay nagtataglay ng neurotoxin, kasabay ng pagtarak niya sa kanyang katawan na ipinagtakang masilaya nitong binata. Patuloy naman sa pagtawa etong kanyang katunggali at ayon pa dito na kung tuluyan nga daw siyang mawawalan ng malay at magpakawala ng mararas na pag-atake ay patuloy ba rin daw ba kayang magagawa ng Jinky nitong si Rudo na madama ang kanyang pagkahayok sa dugo. Hindi na nga raw siya makapaghintay pang masagot ang kanyang katanungan. Kasabay ng tuluyan nitong pagtahimik sa isang sulok at ilang saglit nga lamang ang lumipas ay tuluyan na nitong idinilat ang kanyang mga mata habang masisilayan na mas lalo lamang bumilis at mas naging marahas pa ang mga pag-ataking handa nitong pakawalan kontra dito sa ating pangunahing tauhan mga master. Kasabay ng pagkawala nitong ulirat ni Jabber ay ang pagguho ng mga naglalakiang tipak ng bloke mula sa pader na nasa kanyang likurang bahagi. Patuloy nga itong tumatawa na nagbigay ng pagkabahala kay Rudo. Gayon din, gumawa nga ito ng kakaibang postura hanggang sa bigla na lamang itong nagpakawala ng isang napakalakas at nakakakilabot na palahaw na mas lalong nagbigay ng takot sa kanilang lahat. Nagsimula na nga siyang kumilos at harapang tinumbok ang direksyon nitong binata habang ang talim ng kanyang mankira ay nakatutok sa pagmumuka nitong ating pangunahing tauhan. Nagawa naman itong maiwasan ni Rudo sa tamang oras habang nagtataka sapagkat mas lalo nga daw bumilis ang pagkilos mayroon etong baliw na lalaki. Do'y mas minabuti nga niyang lumayo sa direksyong kinaroroonan ni Gris buhat sa posibilidad ng mga ito ay madamay sa kanilang laban. Ngunit nanlaki nga ang kanyang mga mata sapagkat madali lamang nakalapit sa kanyang harapan etong si Jabber na muli ngang umatake habang sumisigaw. Sadyangan talagang nais patamaan nitong mga kuko ng nasabing lalaki etong binata, ngunit maswerte na nga lamang at nagawa pa rin siyang matulungan ng kanyang Jinky at matagumpay na kaniya itong naihagi sa lapag papalayo sa kaniya. Magkaganoon man ay parang ang isang zombie etong si Jabber na muling bumangon at mas lalong gumawa ng mas malakas na palahaw. Hindi nga makapaniwala etong si Rudo sa kakaibang ikinikilos ng lalaki niyang kinakarap
sapagkat sadyang nawala na nga daw ito ng malay gamit ang kanyang sariling lason. Nakakabahala nga rin daw na madali lamang nitong natuklasan ang kahinaan at kondisyon ng amulet ni Gris. Buhat nga raw ito marahil ng napakaraming karanasan sa pakikipaglaban at napapaisip nga ito na marahil ang katangian ng isang sadistang masohistang individual. Muli nga itong gumawa ng pag-atake laban kay Rudo at muling mabilis na winasak ang isang haligi ng gusali habang ginamit ito upang hindi makasunod sa kanyang pagkilos etong binata. Magkaganoon man ay patuloy pa ring nagagawa nitong si Rudo na makaiwas sa tamang oras mula sa tulong ng amulet ni Gris. Aminado nga siyang mas nahihirapan siyang harapin etong si Jabber habang nasa ganitong estado, lalo na't hindi magawang madama ng kanyang ginagamit na Jinky ang intensyon niyang pumatay. Hanggang sa maya-maya ay bigla na nga lamang bumagsak sa lapag etong si Jabber gamit ang isang stick na agad naman itong nakilala ng binata. Maririnig mula sa isang sulok ang pagkayamot nitong si Zanka. Buhat nang hindi pa nga raw natatapos ang kanilang laban ay nakuha na niyang kaharapin etong si Rudo. Naiinis nga siyang nasambit na dapat na nilang ipagpatuloy aniya ang naudlot nilang labanan mga master.